I like that song. I believe everybody needs Christ. We need the Lord every day, every moment of our life. We need Him. He is our Savior. He is our Lord. Amen. Well, please turn your Bible in the book of Philippians. In the book of Philippians, chapter 2. Philippians chapter 2. Shall we all stand up, please? Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Basahin natin isang verse. Ang sabi nyo sa verse 2, ready go. Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being one accord, of one mind. And then chapter 4. And verse 2 hanggang verse 3. Kuha niyo na po? So, okay, really go. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. I entreat thee also that through your fellow help those women which labored with me, and with Clement also, and what other may fellow laborers whose names are written in the book of life. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Linisin niyo po ang aming puso sa anumang karumihan. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod na gamitin pa sa iyong sarili, wala akong magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. At aming dalayan, Panginoon, ang pangalan niyo lang po ang siyang maitaas. Thank you, Lord, for King James Bible. Thank you for your words, the inspired word of God. Tawad po sa iyong mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. Well, tayo po ay naniniwala na ang church na itinayo ng Panginoon ay Baptist Church. Ngayon, marami ng Baptist ngayon na inaalis nila ang pangalan. Binabago na. Merong iba ay Christian Bible Baptist Church, pero ngayon ang nilagay ay Christ Bible Baptist Church. Pero alam nyo, may mga dahilan kung bakit sila ay nagbabago. Pero tandaan natin, hindi po tayo nagbabago at wala naman tayong authority para baguhin ang salita ng Panginoon. At tayo naniniwala, every local church is an independent institution. Ano po? Sabi ko sa inyo, tatlong institution tinatag ng Diyos dito sa lupa. Number 1 is the home. Number 2 is the government. And number 3 is the church. Pero ang binigyan ng Panginoon, atin ninyo, sabi sa family, do sa relationship ng husband and wife, till death do us part. Yung death po doon ay hindi utang, kundi kamatayan. Kaya hindi tayo niniwala sa divorce. Parang tatlo lang nag-amen. May plano yata yung iba. I said, hindi tayo niniwala sa divorce. Amen? Till death do us part. Yan po ang Bible. At alam niyo, ang pinibigyan ng Diyos na, ang sabi niya, in law I am with you always, even unto the end of the world, or even unto the end of the earth. Only that the Bible-believing, soul-winning, independent Baptist Church. Yan po pinangako ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 16 and verse 18, and thou art Peter, upon this rock I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pero ang kanyang command ay preach the gospel. Those Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Yan ang sabi ng Panginoon. So the only institution that God gave power or empowered by the Holy Spirit ay to preach the gospel or to evangelize the world is the local church. Amen. Kaya tayo hindi naniniwala sa central office. Naniniwala tayo na bawat local church ay independent. At salamat sa Panginoon yan ang ating nabigyan na orientation. Pero wag nating kalilimutan, mga kapatid, na ang bawat local church ay ang mayroong ang magsusulit niyan ay yung nilagay ng Panginoon na siyang leader or pastor. Kaya sabi ng Bible, I will give you pastors according to mine heart.
that they shall feed you with knowledge and wisdom. Yan po ang sabi ng Bible. The only wisdom we have is the Word of God. Amen. Kaya kailangan natin salita ng Panginoon. Pero tandaan po natin, sabi ng iba, bakit kaya nagkakaroon ng mga problema sa simbahan? Kasi po, kahit kaya may problema minsan sa simbahan, ay ito'y binubuo ng mga taong makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kahit na tayo, anak na ng Diyos, nagkakasala pa tayo. Sino sa inyo hindi nagkakasala? Pakita sa kamay. Ako lang? Nagkakasala din ako eh. So lahat tayo, we're subject to commit sin. Kaya nga, kailangan natin yung guidance ng salita ng Panginoon. Kaya dito, si Paul, dito sa book of Philippians, ay ating makita rito na mayroon siyang sulat na sabi niya, doon sa Philippians chapter 2, and verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ang kailangan, bilang simbahan, ay ang ma-fulfill sa atin yung kagalakan. Yung masaya tayo. Sapagkat pag tayo ay tinan niyo po, yung joy sa loob yun. Yung happiness sa labas. Kasi po, kahit na tayo mananampalataya, nung tinanggap natin si Kristo na sariling tagapagligtas, ang katanungan, si Kristo, ngayon, sino ang nasa puso mo? Sa trono ng puso mo. Sino ang nandyan? Maybe si Kristo nasa puso mo siya, pero siya nasa ibaba. Dapat siyang nasa trono. Not self, but Jesus. Kaya nga sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin yan, ay ang isang Kristiyano na makikita niyong gumagawa ng kalooban ng Panginoon, ay he is controlled by the Lord Jesus Christ, through the Spirit. See, pero kaya nga hindi na tayo, ang nangunguna sa atin ay laman, ang kalaban ng Spirit o our flesh. Kaya nga sabi ni Paul, when you look at outside, tandaan natin mga kapatid, yun ang maaaring pag hindi influence tayo ng inside, if we are not control of what we have inside, the Spirit, what is outside will control us. Kaya ang lakas ng appeal ng kamunduhan sa mga Kristiyano. Are you listening? Kaya sometimes there are problems in churches. Kaya sabi ni Paul sa chapter 4 and verse 2. Tingnan niyo sabi ng Biblia, I beseech Judæus and beseech Syntyche, and they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose name are in the book of life. Kaya, mayroong problema. Well, ito si Judæus at saka si Syntyche ay may problema. Pero kasama ito ni Paul. Kaya kahit na yan ay mga matured Christian, sometimes mayroong disagreement. Kasi po, iba-iba tayo eh. Iba-ibang personality, iba-ibang karakter, iba-ibang pagkatao, iba-ibang kultura. Dito sa ating bansa, how many dialects we have? See? Pag sinabing Ilocano, ibang kultura. Pag sinabing Batanggenyo, ibang kultura. Oh. Pag sinabing Ilocano, kuripot. Pag sinabing Batanggenyo, madamot. Ha? O pag sinabing Bicol, medyo maayos-ayos. Amen. Okay. Ha? Iba-iba kasi yung kultura natin. Kaya ang ano doon yung kinalakhan natin. Pero ang mahalaga, kaya nga sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. Kaya mahalaga ang tatay at saka ang nanay ay mayroon silang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? The husband and wife should train
their children according to the Word of God. Kaya sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. O tiyan mo, sa Amerika, pag 18 years old na, kick out na. See? Pag 18 years old na. Meron pa nga, gagraduate what month is graduation in America? Yeah. What month? March? May? Yeah. Akalain mo yan, yung isang gagraduate ay May. Ay nag-18 ng March. Pinalabas na. Wala. Independent ka na. See? Kaya yung kanilang family ties, nasaan sila? Alam niyo mga magulang, ang pinakamahalaga, makita natin, where are our kids when they grow up? Where are they? Hindi sapagkat sila may pamilya na wala na tayong koneksyon. Dapat mayroon pa rin. Doon mo makikita kung paano pinalaki ang mga bata. How they raise their kids. Kaya kayong mga bata, kayong mga teenager, magpasalamat kayo na mayroon kayong mga magulang na mayroong nagko-control sa inyo. Kaya nga malaki ang problema sa Bible school. Ng mga stay-in, iba-ibang ugali ng mga batang yan. Ang iba sa kanila, spoiled. See, at hanggang sa Bible school, gusto nila, spoiled sila. No. Kaya sa simbahan, may problema kasi ang ibang mga members na parang ang gusto nilang masunod yung sarili nila. Mga kapatid, hindi. Sabi ng Bible, kailangan parihas ang ating pag-iisip katulad ng ating Panginoon. What is the mind of Christ? The mind of Christ, why He came to the world, is to seek and to save that which was lost. Alam niyo, mga Kristiyano masasaya, yung mga Kristiyano who are winning souls. A happy church is a church that's sending missionaries that they care for the souls of men. Mga kapatid, ito ang nangyari kay, alain mo, mga workers ito. Pero may disagreement. Alam niyo, pag may division sa church, disgruntle ang simbahan. Kaya dito walang kampihan dito. Hindi tayo politicians. We are Christians. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi, pagka mayroong mga estudyante, Bible student, ang turo ko sa Bible student, huwag kayong manghihingi sa mga members. Kung gusto igalang kayo, huwag kayong manghingi. Bakit? Alam niyo ba kung bakit mayroong mga problema? Kasi yung iba, may inaalagaan ako diyang Bible student. Ano yan, tuta? Delikado ka niyan. Pagka lumaki, kagating ka na, aso na yan eh. Ha? Kaya sabi ko, kung mayroon man tayong tutulungan, put that in the offering basket. Designated for. No string attached. Amen? Hindi po tayo nagbibigay para kontrolin ang tao. No, to be a help. And after you give it, forget it, and just pray that what you gave will be used for the glory of God. See? Hindi natin tinuturuan dito. Dapat matuto ang mga Bible student, matuto ang lahat na lumuhod sa Diyos. Sapagkat the source of blessing is God. May isang pangako, I will never leave thee nor forsake thee. Alam niyo, hindi ko makalimutan yung naranasan ko na ako'y nagpapastor sa Tagkawayan, Quezon. May conference sa Legazpi. Ang pera ko, tamang-tama lang pamasahe, pero hindi makakarating ng Legazpi. Pero alam nyo, nung araw na yun ako'y nagbiyahe, napatigil yung bus doon sa Batu, Camarinesor, sa unahan ng Eriga. Oo. Ayun, bumaba ako, naalaala ko, may pastor dito. Sabi ko, dito lang muna ako makitulog. Pero wala na akong pera. I just
went by faith. Ngayon, alala ko, Pastor De Leon. Punta ako sa bahay ni Pastor De Leon. Pinatuloy naman ako. Oh, Pastor, thank you. Nakapasyal kayo dito. Ayun, make the store short, nagkaroon ng fellowship, doon ako pinatulog, pinakain ako masarap. Tapos nung umaga na, pero alam niyo, nag-pray lang ako, Panginoon. Gusto kong umatin ng conference doon sa Legazpi City. Pero hindi ako nanghingi. Hindi po ako nanghingi. Alam ng Diyos yan. So, alis na ako. Kaling pagkatapos, pinag-almusal ako, tapos paalis na ako. Akala niyong, na ako'y paalis na, hindi ba ako nanghingi? Inabutan ako ng sobre. Siyempre, alam nga namang magpakita ng tao ko, wag na. Baka nga hindi tuluyan eh. Ganyan tayo mga Pinay, no? Wag na. Hindi nga ibinigay. Ganun ang Pinoy. Ay di tinanggap ko. Tapos, punta na ako doon sa, magamit tayo ng bus. Pero, sa daan, tinignan ko, may 600 pesos. May pamasahin hanggang Ligas, may biro pang pamasahin, pabalik ng Tagkawayan, Quezon. Ganun mag-provide ng Panginoon. Kasi ang mahalaga po mga kapatid, yung puso natin. Alagaan natin yan. Yan ang isang pinakamagandang bahagi ng katawan natin. Physically and spiritually. Kinakailangan ay right with God. Kaya kinakailangan po ang ating pong buhay ay nakakatuno sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. Yan ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, it must be in the will of God. Look at in verse Romans 12:1 and verse 2. Ano sabi ng Bible sa verse 2? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Anong ibig sabihin yan? Our mind, our heart must be in tune with God. Pagka magkatuno yan, ayos pakinggan. Di ba? Maski na yung piano, pag wala sa tuno, masangit sa tainga. Ganon din ang buhay ng Kristiyano. Pag wala sa tuno ng Diyos, ang sakit pakinggan. Di ba yung isa yung kasali sa choir, bakit naninigarilyo? Abay siguro on fire for the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, danger, mapanganib ang buhay ng Kristiyano pag wala ka sa tuno ng Diyos. Ang sarap-sarap kayo pagka, di ba, ang ganda pakinggan ng piano pag nasa tuno. Oh, di ba? Kaya pag yung buses mo, hindi naman pang choir, huwag mo isiksik sa choir. Kawawa naman, damay ang iba. Pag sasabi yung tinawag ka ng Diyos para mag-choir, yung buses mo, choir, pero kailangan isang buses lang. See, kaya tingnan nyo, maganda ang choir. Maganda yung quartet, the men's quartet. Inspired tayong makinig. Lalo na yung trio ng pambihira, no? Mula itaas hanggang baba. No? Large, medium, and small. Oh, di ba? Magandang pakinggan. Ay, gayon din sa buhay natin, mga kapatid. Siyempre, magkakaiba nga tayong ugali, magkakaiba tayong orientation, pero ang sabi ng Panginoon, dapat maging like-minded tayo, just like the Lord Jesus Christ. Dapat nakatuno. Kaya hindi dapat yung kayabangan, alisin na natin yan. Yung pride natin, sobra namang parang untouchable ka. Pag kinamayan ka, kakanta ka pa, He touched me. Pagbihira naman. Sobra ka naman. Dapat i-enjoy natin yung church. Dito kayo nilagay ng ninyo. May pamilya kayo. Diyan sa pamilya mo, i-enjoy mo ang pamilya mo. Pero dito kayo nilagay sa church, i-enjoy mo yung pagiging miyembro dito. Huwag mong akala mo kung ikaw isang milyonaryo. Pambira. Magkano bang offering mo?
Wag natin pag-usapan niya. Makaka-offend siya, mawala sa tono. Ha? Huwag natin kalilimutan, ang ating pamantayan, our standard is the Word of God. Whatever the Bible says, that's the things that we need to do. Fulfill your joy. Kaya ang pangit naman nun. Punta ka ng simbahan, ikaw malungkot. Nasaan yung joy mo? In-acronym yung joy. Jesus, others, and you. Kaya yung ating sarili sa huli. Jesus muna, others. Ang mahirap, wala tayong burden sa iba. Wala tayong care sa iba. Kaya wala kang joy. Akalain mo na doon sa Guam, ang goal, maabot yung different islands. Small islands, big islands, maabot. Madalhan ng gospel. Yung isang preacher doon sa Temple Baptist, sabi niya, we've been in a small island, there is a Jehovah's Witnesses, there is a Catholic, but no Baptist. Kaya dapat i-enjoy natin mga kapatid. Paano natin may enjoy ang church? We need to be involved. Huwag po tayong, kasi iba yan, dito lang, tayo-tayo lang. Ano to? Fraternity. Mga kapatid, sa ayaw mo at sa gusto mo, magkakapatid tayo, maski na magkaibang mukha natin. Di ba? Mayroong gwapo, mayroong mga mas gwapo, di ba? Oo, mayroong hindi gwapo, okay lang yun. Sa mukha lang yan. Pero mas gwapo ang puso mo, di ba mas maganda? Di ba? Ay ibang babae, mananalangin, Lord, thine will be done, but give me yan. Pumira naman. So, and then, ang ating bantayan mga kapatid sa buhay natin, yung gawa ng kasalanan. Yun ang bantayan natin. Alam mo, akala kasi ng iba, ang kasalanan lang, adultery, fornication, stealing, killing, smoking, drinking wine. Hindi. Did you pray before you come? Do you read your Bible? Parang sa atin yung hindi ka magbasa ng Bible, hindi kasalanan eh. Tandaan natin mga kapatid, when you read the Bible, you are obeying God's command. Huwag po natin kalilimutan yan. At ang pinakamaganda ay, we need to hate our sin. Oo. Katulad yan, punta tayo sa church. Magkaroon ka ng goal na huwag kang malate. Especially on Sunday. Pagka Wednesday, naunawaan ko po yan, iba sa inyo galing sa trabaho. Pero pag naging bisyo mo na yung late, wala na. Pagka may, halimbawa dumating ka na, sabi ng mga ushers, okay, bilangin na natin, wala na ibang darating. Ang pangit naman nun. Pag ikaw, tatay, late, yun ang pinamamana mo sa anak mo. Sasabihin, ano sasabihin ng iba? Ay, okay na, andyan na yung pamilya ng late. Pangit yun. So, kinakailangan, we need to be in tune to God's will. Ano yung kalooban ng Diyos sa atin? Paano mangyayari yun? Para tayo nasa katuno ng kalooban ng Panginoon. Number one is audition. Ano yung audition? Ibig sabihin, you need to listen to God's Word. When God is talking to you, better give your ear. Ibigay mo yung tainga mo sa Panginoon. Makinig ka. When you come to church, you better listen. Are you listening? Pakinggan na salita ng Panginoon. Ito yan ang communication natin sa Panginoon. When you are reading your Bible, God is talking to you. Not to others, but to you personally. So, when you listen to the preaching, God is talking to you. When you listen to your Sunday school teacher, God is talking to you. Sabi ng Bible.
dapat tayong makinig. At tandaan natin, pag tayo man na nagpe-pray, tayo naman ang nagsasalita sa Kanya. Amen? Kaya sabi ng Bible, call unto me, and I will answer thee. And sometimes, yung mga hinihiling natin, pag binasa natin ng Bible, andyan yung sagot ng Panginoon. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Ano sabi niya sa Hebrews chapter 4, verse 12? The word of God is what? Quick and powerful. Yung word na quick is alive. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya dapat pag ikay nakikinig, mayroon kang buhay, makinig. Paano ka magkakaroon ng buhay? Pumunta ka lang dito para matulog. Pambihira, paano ka makakarinig? Huwag mo sabihin, Pastor, kahit ako'y natutulog, nakikinig ako. Saan katutak ng kasalanan mo yan? Ha? You better listen. Yan ang kailangan natin. Alam niyo ba mga kapatid, ang problema natin, kulang lang tayo sa salita ng Diyos. Kaya na-offend ang tao kulang sa salita ng Diyos. Ang Biblia, there's only one, there's only one interpretation but many application. Katulad sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay katulad ng fire. See, it is like a hammer. See? Saan ba ginagawa? Pagpukpok, binabasag ng salita ng Diyos ang ating kasalanan sa ating puso. Amen? Kaya quick and powerful. Kaya sabi ng Bible, all Scripture is written by inspiration of God. It is what? Profitable for what? Doctrine, teaching. Kaya nga mayroon tayong articles of faith. Yan ang ating paniniwala. See? It is profitable for doctrine, for correction, for instruction. Yan sabi ng Biblia. Ito ang ating standard, mga kapatid. Sabi ng Bible, Matthew chapter 4 and verse 4. Ang tayo nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. That's why the Bible is inspired. It's from the very mouth of God. Amen? Kaya, alam niyo yung pinamagandang pakinggan? Kahit nasa sasakyan ka, ewan ko lang, pero especially on Sunday morning, pag ako lang mag-isa, punta rito, I'm on my way here, I'm praying, I'm singing. Why? I want to prepare myself. See? Kung makakanta ako, ang kantang paborito kong kanta, I'm on the winning side. Why? Because I don't want on the losing side. Yes, I'm on the winning side. If you are on the Lord's side, you are on the winning side. That's why Moses, who is on the Lord's side? If you are not on the Lord's side, you are on the other side. Kaya, audition, kinakailangan nakikinig tayo. Na, pakinggan natin. At yung pinapakinggan natin, ang pinakikinggan natin, paano maitutuno ang ating buhay sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? See? Ano yung kalooban? Ano ang gusto ng Diyos mangyari? Kaya sa Jeremiah 29 and verse 11, andun na nakalagay. The plan of God, the program of God, and the product of that program. If you obey it. Mga kapatid, napakaganda yan. Number 2. Para po tayo ay maging in tune with God's will, number 2 is confession. We need to confess our sins. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is what? Faithful. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. The word confess, it means name. You name your sin. Say it is wrong. Amen. Pangalanan mo para hindi na natin ulitin. Ganon yun. Di ba noon, sino sa inyo ang galing sa Catholic? Ay, marami. Di ba?
Pag napunta ka doon sa, anong tawag nun? Confessional box, ano? Oh, doon ka. Oh, sasabihin ng pare, anong mga kasalanan mo? Ako po ay nagmura. Ano pa? Sinagot ko po yung nanay ko, tatay ko. Ano pa? Kinuha ko po yung wallet ng nanay ko. Ano pa? Father, yung langka sa kapitbahay namin, hinug na. Kukunin ko na mamaya. Advance ko na. Ha? Sinabing, kumpisal, papangalanan mo. Ano pa? Gusto ko po siya niyan, pero hindi niya ako inintindi. Yan. Kaya tingnan nyo, itong mga, talagang, itong kahit na full-time workers, tama ito si Eudia, saka si Sinteke, kasama-sama yan ni Paul. Di ba binasa natin? Yung sa verse 3? Pero meron silang disagreement. Alam nyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat adjustable ka eh. Siyempre, ang bawat tao mayroong pagkukulang. Unawain mo na lang. Unawain mo lang. Hindi siya katulad mo. Na madali ka rin ma-offend. Oh. Pagka minsan, hindi ka lang nakamayan. Sabi, di mo lang ako kinamayan, nilampasan lang ako. Bayaan mo, baka may iniisip yun. Baka iniisip nun, ikaw dadaanan ka niya. Oh. Kaya, huwag tayo masyadong, we need to confess our sins. And then, not only to confess, but what we need to do for us to be in tune to God's will is we need what? Correction. We need correction. Ano sabi ng Bible? All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for correction. Allow the Word of God to correct you. Instead to be offended or magre-react ka ng mali. No. Pag tinamaan ka ng Word of God, tama na yun. Ang magandang response, yes, Lord. Oh, magre-respond ka sa Panginoon. Ang kailangan lang natin, maging humble tayo. We need to accept. Maging humble tayo. Magpakumbaba. Ang nagpapakumbaba, tinatama niya ang kanyang sarili. See, katulad niyan, ako ayaw ko na may kaaway. Pero mayroon taon talagang pagka walang kaaway, nagkakasakit. No? Naghahanap lagi ng away. Pagkagising, away agad eh. Hanap eh. Mambira. Ayaw ko na may kaaway. Maganda yung, pero, and listen to this, you cannot please everybody. You cannot. Ay, ikaw nga mismo, mayroon kang mga bagay na ayaw mo sarili mo eh. Minsan, tanghali na, linggo, ayaw mong bumangon. Paano kung makasimba? So, we need to be corrected. Ang pinakamaganda, we always stand to be corrected. We need to humble ourselves. Pagpakumbaba tayo, bayaan natin ang salita ng Diyos mangusap sa atin. At mai-enjoy natin yan. Because the Word of God is the food of our soul. Amen? And then, tingnan nyo, pag tayo ay na-correct, lagi ang prayer natin tama. Di ba? Tingnan nyo, ewan ko lang, naranasan nyo bang mag-confess ng kasalanan and then pagkatapos, nakikita na ba kayong ang taong pagkatapos ng pag-pray niya ay galit? Di ba? May kapayapaan lagi, di ba? Ay, pagkatapos, praise the Lord, to God be the glory. Hindi yung pagkatapos ng prayer, grabe talaga. Wala pa akong nakitang ganun. Pagkatapos ng prayer, talaga masaya siya. Bakit? Ay, nakausap mo ang Panginoon eh. Nakausap mo ang Panginoon. Ay, napakasarap kausap ang Panginoon. Una, hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Pangalawa, He is always listening. Kasi siya na mismo nag-invite, call unto me. At sabi, I will answer thee. Ano ba? And show you great things which thou knowest not.
Kaya may mga surprise pa yan. Masarap na kausap ang Panginoon. Maski nag-iisa ka, nagdadrive ka, kausapin mo. Pagka nagdadrive ka, nagsasalita ka, siguro pag nakita ng iba, naluloko na yun, mag-isa nagsasalita. Wala siyang pakialam, ang kausap mo yung Diyos. Amen? Ang masama na kayo nandun na sa balcony at salita ka ng salita. Ano kaya kung talunin ko ito? Yan ang pangit. Pero abutin natin ang Panginoon ay God is not too high, not too rich. God's throne is not too high, not too rich. He is always listening. Amen? And then not only correction, but submission. We need to submit ourselves to Him. Submission. Ano sabi ni Kristo? Not my will, but thine will be done. Amen? Not my will, but thine will. Bagaman tayo may hinihingi sa Kanya, Panginoon, wag niyong kalooban ko, kundi yung kalooban niyo. Hindi yung gusto ko, kundi gusto niyo. Kayong mga binata na kailangan ng mag-asawa, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos para sa iyo. Ayan. Di ba, Paul? Amen. So, kinakailangan ay submission. Mag-submit tayo sa salita ng Diyos. This is our authority. Amen? And whatever the Bible says, it's final. It's just like salvation. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You believe Christ and you receive Him in your heart as your personal Savior. Bible declares your sins were forgiven. You have eternal life. Oh, at sigurado mo na, sa inyo maniwala lang, tatanggapin mo. Hindi lang maniwala, tatanggapin mo siya by faith. Pag tinanggap mo siya, sabi ng Bible, Christ is in you. And you have the Spirit of God. And the Bible says, we are sealed by the Holy Ghost. Sabi tayo, nasa kamay ng Ama, nasa kamay ng Anak, at ang kanyang amay mahigit pa, makapangyarihan kayo sa Kanya. Nasa kamay na tayo ni Jesus Christ, nasa kamay pa ng Ama, may tatak ng banal na Espiritu. Paano mawawala ang kaligtasan? That's why salvation can never be lost. Once you are saved forever. Yan sabi ng Bible. Ay, Pastor, paano ko sinasadyang makasalanan? Ay, ang Panginoon gagaruti sa kanya, sabi sa Hebrews, chapter 13. Papaluin ka ng Panginoon. Pag hindi ka pinalo, kasi ang pinapalo lang na Diyos yung anak. Pag hindi ka pinapalo, siyasatin mo sarili mo. Amen? Submission. And then, to be in tune to God's will, not only audition, not only confession, not only correction, not only submission, but direction. Direction is very important. I like the song. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Thank you, thank you. Ang maganda, alam natin kung sino sinusundan natin. Who you follow determines your direction. Kung sinong sinusunod mo. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Sabi nga ni Paul, pag ako hindi na sumunod, you go your direction because you're in the right direction. And direction will determine your destiny. Kaya mga kapatid, mahalaga na meron nagdidirect sa atin. Ang sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thy own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall what? Direct thy path. See? Kinakailangan ho ay, kaya nga yung ating relationship sa Panginoon, it's just like the music. It's just like the music. Isang note lang para matuno na. Maayos ang tuno. Isang note lang.
Isang pitch lang para maganda ang kanta. Yun lang. Kinakailangan, we need to get in tune to God's will. Dapat magkasundo tayo ng Panginoon. Magkatuno tayo. Amen? At ito ang kailangan natin para maging productive ang ating Christian life, para tayo ay maging useful, ay dapat maging ang ating buhay ay nasa tuno ng Diyos. Allow God to lead you. Allow God to guide you. Allow God to love you. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. God has a plan for you. God has a program for your life. And God, I want you to be productive in your Christian life. Tayo po magstayong lahat. Kung iniwala po na ang mensahe niyan ay nangusap sa atin, bukas po ay Soul Winning Day. At ako iniwala na gusto natin ating buhay maging kagamit-gamit sa Diyos. Tanungin natin ating sarili, ang buhay ko ba ay nasa tuno ng Diyos? Magkasundo ba kami ng Panginoon? Ang pinakamaganda ay ang ating direction ay according to God's direction. Let God direct our life. Let God direct your life. Habang tinutugtong awiting panyaya, mga kapatid, ay tayo kausapin natin, Panginoon.